Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Eddie Garcia, inilantad ang blueprint ng sabuatan sa DPWH. Tila isang propesiya ang isang video clip na ito na nag-viral sa isang pelikula ni Eddie Garcia. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung mayroong propesiya sa pelikula, ito na yata yun. Una, isipin mo ito, isang matandang pelikula ni Eddie Garcia, tila simpleng eksena ng politika, ngunit bawat linya parang may babala. Halika, panoorin natin ang buong video clip. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang pera mahihirap. May hirap nga, pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay nang dahil lamang sa kunting lahanang sumabog ang pinatubo ay natanga. Sabi ng isa sa mga karakter, maraming gusali ang bumagsak, maraming tulay ang nasira. Alam mo ba kung bakit? Nakakakilabot pero hindi pa doon nagtatapos. Ang linya na hindi mo malilimutan. Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo, Mr. Araneta. Marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na nating dagdagan. Ang bida, galit na galit. Ang bakal na ginamit, imbes na ganito, naging ganito. At doon mo mararamdaman, teka, parang may pinapatamaan. Pero sino? At bakit parang ngayon ito nangyayari? Ito ang masakit na katotohanan. Kahit fiksyonal, parang totoo. Dahil kung babalikan mo ang mga balita kamakailan, lumabas ang ulat tungkol sa flood control project anomaly. Napakalaking pondo, pero saan napunta? Sino ang nakinabang? Ang mas masakit, sino ang nasagasaan? Ang usapan na di mo alam na nakikinig ka na. Isipin mo na lang ang eksenang ito. Halos parang tunay na wiretap. Ayon sa isa sa mga karakter. Magmula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Sir Orbos. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. At kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Orbos. At bibigyan ka namin ng 20 milyong piso. Sabi ng isang karakter, ibig sabihin ako na yan. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang pera mahihirap. May hirap nga, pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis. At sa may banggit, may proyekto kami, ospital, 300 milyon ang halaga. At sabi pa ng isa, pero bakit parang puro mahihirap ang magbabayad? Napanood mo lang ba? O parang totoong script mula sa kontratang binubusisi ng COA? Ang sabuatan na hindi maitago. Hindi na ito basta chismis, kasi pag may flood control project na nagko-collapse, matapos lang ang isang bagyo, hindi lang pondo ang nawala, buhay ng tao ang kapalit. At kapag nalaman mo may bidding na scripted, may kontratang pabor-pabor, may iisip mo, propesiya ba ito ni Eddie Garcia o matagal na palang nangyayari? Kung tama ang hinala, kung tama ang sinabi ng pelikula, at kung tama ang pinapahiwatig ng ulat, hindi lang ito pelikula, ito ay blueprint ng sabuatan. Kaya tanong ko sa iyo, manonood ka lang ba o titindig ka kung sino ang mga Mr. Orbos sa totoong buhay? Kapag naririnig mo ang isang salitang maraming gusali ang bumagsak, maraming tulay ang nasira, parang hindi lang ito linya sa pelikula, parang babala, parang pahiwatig ng isang darating na paghuhukom. Pero ang tanong, sino ang huhusgahan? At sino ang manghuhusga? Dito papasok ang binabanggit ng banal na kasulatan ayon sa Apokalipsis 20 verses 11 to 12. At nakita ko ang isang malaking trono na puti at ang nakaupo rito at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Sa huli, hindi lang COA, hindi lang ombudsman ang huhusga, kundi ang hari ng mga hari. Hindi lang 300 milyong piso ang nakataya, kundi ang kaluluwa ng bawat sangkot. At dito papasok ang isang pag-asa. May magandang balita, kaibigan. Ang ating Panginoon Hesus mismo ang nagbibigay ng pagkakataon
para ang sinumang magsisi ay mapatawad. Kung kaya nitong ilantad ang blueprint ng sabuatan, kaya rin niyang burahin ang record ng kasalanan. Kaya bago mahulog ang huling gavel na hustisya, may paanyaya. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus, kaibigan, dahil siya ang tanging makapagliligtas kahit ang mundo ay puno ng sabuatan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming sistema ay punong-puno Panginoon ng kasamaan, kasakiman at mga sabuatang hindi po namin maipinta kung paano po nangyayari. Ngunit kayo po ang nakakaalam ng lahat. Linisin niyo po ang aming bayan, ang aming mga puso, at tulungan niyo po kami Panginoong Diyos na ipasakop ang aming buong puso, ang aming buong buhay sa inyo. Mula ngayon at magpakailanman, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.